Ito pa naman ang sinabi ng Malacanang. Oh? O, pakinggan ninyo, every word is important. Are we changing our position po when it comes to ICC? Oh, the question is, are we changing? So, it means that there is already a statement. Diba? A statement, ano yun? Na hindi tayo papasok sa loob ng ICC, hindi tayo makikipag-coordinate, we are not going to talk to them. Yan ang talagang pinanindigan at sinabi ni Marcos. Tulad din yan, no, sinabi niya na ayaw na impeachment kay VP Sara Duterte na hindi naman sinusunod ng Kamara. This time, sinabi na, hindi pa rin na, ito ang namin stand sa ICC, hindi nagbabago yan. Oh. Ngayon, tinanong ulit, are we changing? Are we changing? Because Secretary Remulla mentioned that we're having a softened stance when it comes to the probe on the drug war. Ganito yung sa ICC, we have withdrawn from the ICC, membership from the ICC. And hindi niya sinagot yung diretsyon tanong. Sabi kasi ng bata ninyo, magiging soften na tayo sa ICC, makikipag-usap na tayo. Hindi, kasi ganito yun. Naks. Ginaya pa si Duterte, no? Withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request. Kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol. Kita niyo yung change of words. This time, sinasabi, from ICC, pag inutusan niya yung Interpol, we are no longer part of the ICC, pero pag inutusan yung Interpol na arestuhin, susunod tayo. Kasi, bilang respeto sa Interpol. Diba? But again, for me, legally, it's not right because walang jurisdiction ang ICC sa atin. Bakit tayo papayag porket pag inutusan ng Interpol ng ibang bansa kahit walang jurisdiction, susundin lang natin basta-basta? Are we not going to follow our own laws? Are we not going to follow our own court? Dahil lang sinabi ng Interpol, nasa ilalim na po ba tayo ng Interpol? Kailan pa tayo napasa ilalim ng Interpol? Dapat pala iboto natin Interpol. Yung presidente, yung pinuno na Interpol. Kasi kung yung pala, susunod-sunuran din pala tayo sa Interpol, ba't pa tayo naglagay ng presidente? Bakit pa tayo naglagay ng sarili nating justice system? Niloloko nyo ata kami, sir. Other cases, hindi naman pwedeng sabihin na, kumo ICC ang nag-request sa inyo to pwede, sir. I think you are mistaken even if you are a Chief Justice before. Sa tingin ko, sir, parang sablay ho ata yun. Ako, eto lang correct me if I'm wrong. Parang sablay ho ata yun na basta lang tayo susunod even if walang jurisdiction sa atin. Even if wala na tayo sa kanila sa ICC, susunod lang basta-basta. Are we not going to follow our own laws? Di ba dapat supreme ang konstitusyon natin pagdating sa ganyan? Nasa ilalim po ba ng ating konstitusyon, sa ilalim po ba ng Interpol ang ating konstitusyon? Sir, parang medyo sabit po ata yun. Ako'y nagtatanong lang. To us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon Committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting... Naku, ibig ba sabihin ni sir, talagang merong prelude? Is this a prelude? Feeling ko, kaya ganito statement kasi para talaga usapin, malipat. You know what that means. Okay. Sir, ano po yung sinasabi niyang mga areas of cooperation na pwedeng gawin ng Philippines and ICC? Kakabanggit lang, arestuhin daw, narinig niyo. Di ba? Kakabanggit lang Well, yun po ba yun? Ganito yan,
wala namang definite na o klaro na sinabi na magko-cooperate kaagad. Okay? I do not even know kung ano ang ibig sabihin ni Secretary Boying. But Yun, patay tayo dun. Executive Secretary ang kanyang titulo. Ano ibig sabihin ng Executive Secretary? Executive Secretary. Siya po ang pinakamataas sa mga secretary. Pero hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kanyang secretary. If I may suggest, merong Viber, may Telegram, may Signal, may Messenger, may iMessage. Ay, hindi, wala atang group chat sa ano. Pwede po kayo mag-group chat. Di ba? Mag-group chat po kayo. Kasi, you are an executive secretary but you do not know kung ano sinasabi ng secretary mo. O baka naman nagbibida-bida yung secretary. Hindi. Ganun lang kasimple ho yun eh. Sana hindi nyo nalang sinagot to. We will talk. We will talk about it. as far as experience as given to the government shows, yung request ng Interpol should always be respected. Interpol siya na Interpol. Ano? ICC yung sinabi ni... Yan yung sinasabi ko sa inyong play of words eh. ICC ang sinasabi ni Remulla, makiki-coordinate siya sa ICC, makikipag-usap siya, makikipagtulungan siya sa ICC. Si Sir naman, Interpol ng Interpol. ICC nga po, ICC Sir, ICC usapan. Bakit hindi nyo sagutin ng diretso? Are we going to cooperate with ICC? Yes or no? Hindi, Interpol. Yes or no lang, Sir. Bakit ba napakahirap ipaliwanag sa inyo, Sir? Ano ba ito? Anong problema, Sir? Hindi ko maintindihan eh. Ha? Okay? Talay. Because the Interpol is also doing us service in other areas similar to this. So, that's the meaning of committee. Oo. So sir, yung position po ng government, ng Philippine government or ni PBBM sa ICC is still the same? Well, you see, yung position is, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. I'm not saying na yung ICC ang inaano natin, yung Interpol ang pinagbibigyan natin. Thank you po. Dako po, ayan. Malinaw. Pakita nga, iulitin natin yung bahagi na kung saan sinabing pagsakali lang na ipaaresto ng Interpol. Ito ho. Ganito yung sa ICC, ano? Ito. Withdrawn from the ICC. Okay. From the ICC. Okay. And that withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move. If the ICC makes a move, ano yung move na yon? And courses the move through the Interpol. At sinabi nila through Interpol. Ibig sabihin, kung utusan o sinabi, nag-request ang ICC sa Interpol. Ito po yung mga pulis pangkalawakan. Yung international police, yung ganyan. Ano gagawin? And the Interpol makes the request to us for the arrest. If the Interpol will ask for the arrest, sa Tagalog, kung yung Interpol sabihin sa amin, aarestuin namin ito, ano gagawin ng Pilipinas? Or delivery of the custody of a person. That's Duterte. Subject to ICC jurisdiction. We will respond. We will respond. Favorably or positive. Favorably. Ang linaw niya na, hindi lang respond. Iba kasi yung respond lang eh. Favorably and positively. To the Interpol request. Kasi sa madaling salita, mga kababayan, as simple as this. Napakalinaw pa sa mas malinaw. Pag ICC sinabi na sa Interpol, Interpol, arrestuin nyo to kasi kailangan namin imbestigahan to, ganito, bla bla bla. Sabihin ng Interpol sa gobyerno ng Pilipinas, we may
we may request for the arrest of Rodrigo Roa Duterte. Ano sagot niya? We will respond positively, favorably. Ibig sabihin, we will allow the arrest of Rodrigo Roa Duterte. Tapos na, finish na usapan. Alam na natin ibig sabihin. Anong ibig sabihin lang nito, mga kababayan? As simple as this. A simple explanation. Darating kasi ang panahon na kailangan talagang mamili ng taong bayan. Darating ang panahon, kailangan mamili ng bawat membro ng lipunan sa mga nangyayari sa ating bayan. Para mapigilan yun, sa tingin ko, simple lang. We will arrest yung sa tingin nila namumuno o yung pamilyang kalaban. Sa tingin ko talaga, that's the main plan in the future. Aarestuhin nila si Pangulong Duterte. Pag alam nilang tumatagilid na barko, itutulak nila sa labas ng barko si Duterte. Pero ako, naniniwala, wag na wag kayong magkakamaling gawin yan dahil makikita ninyo ang yanig ng taong bayan. Kung yun nga ang panahon ng KOJC Siege, lahat ng taong bayan nakaabang, nakanunood mga Pilipino sa social media noon. Grabe ho ang mga views ng mga vloggers doon sa social media. Grabe ho talaga. 24 oras. Dahil tahimik lang sila, hindi sila nangingialam sa mga issue. Pero pag nakita nilang meron ng inaapi at dinidihado tulad ni Pastor Kibuloy at ng buong KOJC, naging concern ng taong bayan. Kahit yung mga non-political people. Lalo na sigurado ako pag si Duterte ang gagawa nyo ng ganyan. Yung pag-aaresto ng ganyan. Naku, sir, mga ma'am, baka ko saan kayo pulutin. Hindi ko naman sinasabing ako, hindi ko iniinganyo yung ganyan. Pero hindi mo mapipigilan ng damdamin ng taong bayan pag nagalit sila sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Kasi malinaw pa sa malabo niyong asawa to. Di ba? Mas malinaw pa to sa malabo niyong kabit. Na ito po ay papayagan na Malacanang na arestuhin si Pangulong Duterte kung i-request ng Interpol. Kayo, mga kababayan, ako nagtatanong lang ko sa inyo. Tinatanong ko lang po kayo. You may answer me yes or no or not, whatsoever. But I am asking you this question, as simple as this. Would you allow it? What would you do? Anong gagawin ninyo kung sakaling arestuhin si Pangulong Duterte at maglabas ng warrant of arrest? Ano ang inyong gagawin? Kayo po ba ay mananatiling tahimik? Wag. Gayahin po natin ng INC. Kung meron dapat isabihin, ay sabihin. Kayo po ba ay hindi ho iimik? Hahayaan ninyo na usigin ng Pangulong nag-ayos ng ating bayan? Aminin nyo na. Ramdam nyo yan ngayon. Ramdam nyo. Kahit mapadilawang, pinklawang ka, ramdam ninyo. Ang mga hindi lang nakakaramdam yung mga kalaban sa politika. Pero kayo mamamayang Pilipino, ramdam ninyo na mas maayos nung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Mas safe nung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Mas maayos ang lahat ng pamamalakad nung panahon ni Pangulong Duterte. Alam niya, aminin nyo. Papayagan nyo ba ang isang nag-ayos sa bayan ninyo ay arestoy ng ganito? Ang nagtuwid, alam niyo yan. Kasi marami akong kakausap ng mga business people na ngayon takot na silang magnegosyo dahil very unstable ang nangyayaring politika sa Pilipinas. Pero noon, tuwan-tuwa sila kasi alam nilang ayaw ng red tape ng gobyerno. Talagang matindi ho ang paglaban ho sa mga korap. Yes, hindi ho perfect. Again, wala naman po perfect na gobyerno, lalo nang walang perfectong presidente. Pero alam mong may kakampi ka. That's the gist of it. English yung brother. Hindi, that's the main issue.
Alam mong may kakampi ka. Alam mong makikinig sa'yo ang Pangulo. Whether anong ang kulay mo, pink, yellow, green, red, black, brown, makikinig ang Pangulo sa'yo. Alam mong poprotektahan ka, tutulungan ka. Huwag ka lang tulongges, huwag ka lang gago, huwag ka lang adik. Talagang may patutunguhan ka. Pero kung ikaw ay nasa tama, alam mo, susuportahan ka ng Pangulo. Di ba? Hahayaan mo ba na ang isang Pangulong ganun ang ginawa? Nagsaayos. Di ba? Nagsaayos ng Pilipinas. Hindi man perfecto. Hahayaan mo ba ito? Na maaresto? Kung hahayaan mo yan, napakatanga ka.